Apoong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon, sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magmamapuri. Kung may makapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako may mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagkapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit na maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagpungwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagkapuyat, matinding gutom at huhaw. Natikmang ko ang maginaw
wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nauhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailang ako'y magpuri, ang ipagmapapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkakadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang mga tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, nadirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na pong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Maganda po yung ating ebanghelyo ngayon. Parang tumatama, hindi lamang sa akin, sa ating lahat. Tinatanong ng Diyos kung ano yung ating iniimpok. Itinatanong ng Diyos kung nasaan ang bigat ng ating puso. Doon sa pinakagitna ng ebanghelyo, naroon yung esensya. Sapagat kung saan naroon ang inyong kayamanan,
naroon din naman ang inyong puso. Where your treasure is, your heart also. Diba, no? Ano bang laman ng puso natin ngayon? Iyon yung kayamanan na meron tayo. Alam po ninyo na isa sa nagbigay sa akin ng inspirasyon para maging pari ay iyong aming dating kura paroko. Dahil ako po ay sakristan, kita ko yung kaniyang galaw at kita ko ang kaniyang klase ng pamumuhay. Siya ay nagkasakit at na-dialysis. Every Monday, siya ay nagpapadialysis. Siguro dala nung mga kabataan niya. No? Bakit ako na-inspired? Dahil napakasimpleng pari. Napaka-patulungin na Monsignor. Nung siya'y namatay, ang laman ng kaniyang bank book ay 3,000 pesos. Siguro sa iba malaki yon. Pero napakaliit nun, parang 3 piso lang yon. Yung bang sa tagal ng kaniyang pagkapari, wala siyang naipon kung hindi 3,000 pesos. Kulang pa sa pambili ng bulaklak at kandila para sa kaniyang lamay. Dahil nakita ko ang kaniyang pamumuhay, parang na-inspired akong gayahin. Pero syempre, hindi natin maduduplicate ang values ng iba. Tayo lamang ay nabubuhay ayon sa dikta ng values na ating gustong mangyari. Alam niyo po nung siya ay nasa ospital, may isang radio commentator ang tumira sa kanya. Sinabi na ang pera daw ng simbahan ay napupunta na lamang sa pagpapagamot sa matandang pari. Kaawa-awa yung pari. May sakit na, may edad na, tinitira pa. Sabi sa akin ng pari, hindi niya alam yung pinanggagamot ko nang gagaling dun sa kapatid ko na nasa Amerika. Hindi niya alam yung pera ng simbahan, itinutulong natin sa iba. At ating nga nasaksihan ko yung pamamaraan niya ng pagtulong. Isang araw may magbubuko na nagtitinda na lumapit doon. Sabi niya, Father, wala po akong pambili sa susunod ko na mga buko. Yung buong pera nung koleksyon ng umaga, ibinigay niya sa supot. Bigay mo yan doon. Sabi ko, Father, wala tayong pambayad ng kuryente. Mapuputulan tayo. Ibigay mo lang, bayaan mo na, bahala si Lord. Tapos yung sasabihin ng mga tao na hindi siya kilala ay taliwas doon sa kaniyang ginagawa. Why? Dahil ang tao ay tend to judge according to what they see, not according to what they experience. Ang mga tao nagja-judge lang sa nakikita, hindi sa nararanasan. Palaging panglabas ang nakikita natin sa iba, pero yung katotohanan ng buhay sa loob, hindi natin nararanasan. Kaya nga kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung ang kayamanan mo ay ang manira ng kapwa, naroon ang iyong puso. Wala kang makikitang maganda kung ang iyong palaging sinusundan ay ang manira ng iba. Pero kung ang iyong ginagawa at nakikita ay ang palaging maganda sa kapwa, napakabuti at napakayaman ng iyong puso.
we tend to judge right away. Kahit sa Facebook, ang dali nating mag-judge. Ang daming judge sa ating paligid. Pero hindi iyon ang ipinamamanhik ng Ebanghelyo ngayon. Bilang Kristiyano, bilang deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, ipinofocus sa atin ni Kristo na ang dapat nating tingnan ay ang intensyon ng puso ng bawat isa. Ang sabi po ni Santo Tomas de Aquino, ang mata, ang intensyon, ang buong katawan, ang action. Ibig sabihin, nakikita sa galaw, nakikita sa ating ginagawa ang intensyon ng ating mata. Hindi pwedeng paghiwalayin ang intensyon ng mata sa action ng katawan. Magkasama yun. Kapag iyon ay nagagawa rin nating maging totoo sa ating sarili. Kapag kaya mong paghiwalayin, ito ay hindi makadiyos. Ang taong kayang paghiwalayin ang mata sa ginagawa ay doble kara. Kain po kayo. Tapos pagtalikod, sisimangot. Sinabi ko lang kain, kumain talaga. Sinabi mo kain eh. Intensyon ang mahalaga. The pureness, the simplest intention na meron tayo, yun yung kayamanan na ating iniipon. Laging nagtutunggali ang kayamanang panglupa sa kayamanang panlangit. Totoo yun, lahat ng kayamanang panlupa ay kinakain ng mga tanga, kinakain ng mga hayop, binubukbok. Pero ang kayamanang panglangit ay nananatili at yumayabong kapag ito'y ating inaalagaan at pinahahalagahan. Ang Ebanghelyo ngayon ay pagmumulat kung ano ang ating pipiliin habang naglalakbay. Hindi ibig sabihin huwag kang magtrabaho. In fact, ito nga ay sinabi sa Proverbs chapter 6 na kahit ang mga langgam ay nag-iipon para sa tag-ulan, sinasabi lang tayong mag-ipon ayon sa pangangailangan. Hindi mag-ipon ayon sa kagustuhan. Ito ang kultura na minsang lumalabas sa atin. Yung pagiging swapang. Yung meron na, kukuha pa ng iba. Tingnan ninyo sa mga handaan. Yung mga hindi makapagpigil magbalot, kahit na alam nating marami pa ang kakain. Hindi makapagpigil kumuha na dahil nag-iisa ka, isang soft drinks lang ang kukunin ko. Yung iba, dinadalawa na agad para daw hindi na babalik. Tingnan niyo yung mga plato, kung papaano lagyan ng pagkain. Lahat ng menu nandun na sa plato niya. Pansit, menudo, asado, lahat. Ibang halos tumapon na at umalwan na doon sa plato. Sige pa. Bakit? Ang intention mo kasi makarami. Ang intention mo makakain ng marami. Pero hindi mo iniisip na yun din ay para sa iba. Babaguhin natin yung kulturang iyon. Babaguhin natin na tayo ay palaging sumunod dun sa tama. Mahirap pero dahan-dahan.
relax lang. Kapag pinapipila, relax lang. Ang gusto ng lahat palaging sa unahan. Di po ba? Kaya nga iimbento tayo ng jeep na puro unahan. Dahil nag-aagawa ng tao, gusto palaging nauuna. Ayaw sumunod kung ano yung tama at ayaw sumunod sa proseso. Ang kayamanang sinasabi ni Jesus ay hindi bagay na material, kung hindi ang ating patuloy na ugnayan sa Diyos kung saan tayo dadalhin ng totoong intensyon na meron tayo. Para tayong mga arena na sinasala at ang mga pure na arena ay nalalaglag. Yung mga buo-buo ay natitira sa taas sapagkat ang Diyos ang magsasala ng ating intensyon. Ibigay natin lahat sa Diyos. Humingi tayo ng patnubay sa ating Poong Jesus Nazareno na ang ating mga intensyon ay Kanyang gawing wagas sa kabila ng ating kasalanan at kahinaan. After all, ngayong umaga, iisa lamang ang ating intensyon. Ano yun? Ang purihin at dakilain ang Poong Jesus Nazareno. At naroroon ang ating kayamanan. At ang kayamanang iyon ay hindi makukuha ng iba at hindi mauunawaan ng iba dahil magkaiba kayo ng iniipong kayamanan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kaniyang patuloy na pagbibiyaya sa lahat, unti-unti nating naitatayo ang sarili mong bahay na puno ng wagas na intensyon ng pag-ibig at awa ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kaniyang puso. Sa bawat kahilingan ating itugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahili sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa,
nang sa gayon ay makamit ang mga kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating kayamanang hindi nauubos sa langit. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, nabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa, nagbibigay sigla sa buhay naming puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, nang naaayon sa kalooban mo, upang masundan namin ang landas patungo sa'yo. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo.
walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na Poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo, itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awat kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan nagkahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, samba ka namin, pinipintuho ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.